shoutout sa inyong lahat. Shoutout Team Puso Family. Shoutout sa Team Biko and to all my friends in YouTube world. Thank you so much for continue supporting my YouTube channel. So, ginawa ko po itong video na ito para magpasalamat unang-una sa Panginoon dahil hindi niya ako pinapabayaan. So, sa dami-dami kong problemang pinagdaanan sa buhay ko, sobrang bigat na parang gusto ko nang mag-explode. Gusto ko nang sumabog sa patong-patong na problema namin sa pinansyal. Pero, minsan nga, tinatanong ko sabi ko, deserve ko ba to? Pati rin yung mga anak ko nagtatanong, bakit ganito? Bakit unlimited yung problemang dumadating sa atin? Patong-patong ang problema. Sabi ko nga, may plano siguro ang Diyos, kaya bakit sa dami namin problemang pinagdadaanan. Pero I'm so thankful pa rin kay Lord dahil sa dami ko mang problemang pinagdaanan is hindi naman niya ako pinapabayaan. Sinusubukan lang ako ni Lord na kung saan ako magiging matatag sa dami kong problemang pinagdaanan simula noon. Ito yung pinaka mabigat na problemang dinaanan ko. This is first time happen in my life. Baon-baon na kami sa utang, tapos kooperahan pa yung aking dalawang anak. Sunod-sunod na na-admit sa ospital yung anak kong si Mary Joy na sa 3 times ata, 3 times ang sunod-sunod na na-admit sa ospital dahil natake ng sakit niya sa heart. Yan, yan nga, at kailangan niyang operahan ng open heart operation, pero hindi pa siya na-operahan guys dahil wala pa akong pera. I need a big amount, and kaya nag-iipon-ipon pa sana ako. Pero may dumating na isang pagsubok pa na I never expected, na yung isang anak ko na si Mary Jane is operahan ng ASAP talaga. Problemado na ako kay Mary Joy sa operation niya, tapos bigla ang inoperahan yung isang anak ko din, nakakambal niya. Dahil nagkaroon ng appendicitis. So, pero salamat pa rin kay Lord dahil naagapan yung sa kanya, naoperahan siya kaagad. Dahil kung hindi naoperahan yon, baka nawala na yung anak ko. Baka pumutok na yung appendicitis niya dahil meron ng aksido. Kapag kumalat yung sa buong katawan niya, delikado talaga. Tsugi daw siya, sabi ng So, thank you so much Lord dahil palagi mo pong ginagabayan ang aking mga anak sa mga pinagdadaan ng problema. Nandyan ka pa rin, hindi mo kami pinapabayaan. Maraming salamat sa 3 doktor na nag-opera sa anak kong si Mary Jane. Wala kaming fund down sa operation niya, pero pumayag yung doktor na maoperahan siya kahit wala kaming pang down, dahil kinausap ng kapatid kong si Annabel na makiusap na lang na kinabukasan na lang kami magbigay kasi naghahanap pa ako ng pera ng pang down sa operation. Pero kung sa ibang ospital yun, hindi nila operahan. Ayun, salamat sa Diyos at pumayag yung 3 doktor na nag-opera sa kanya na ma-opera siya kahit wala kaming pandaw na kiusap lahat. Saka pumirma lang yung nanay ko tsaka yung kapatid ko para lang ma-opera yung anak ko. Soon as spot, yung on the spot na operation na yun. And dahil kakilala yung isang doktor, kakilala si Dr. Alex, kakilala din ng kapatid ko dahil doon nagtatrabaho din sa Doctor Hospital yung kapatid ko, is nurse doon. So buti pumayag yung mga doctors. Maraming salamat po kala Dr. Alex at saka sa dalawang kasama niya pang doktor na nag-opera sa anak ko. Thank you so much for saving my daughter's life. And then, thank you din sa kapatid kong si Annabel, kahit mahirap para sa kanya dahil buntis nga siya, pero andyan pa rin siya, hindi pinabayaan yung anak ko, ginawa niya yung best niya.
And then to my mother, thank you nanay, dahil kahit masama yung pakiramdam mo, nandyan ka na kabantay sa ospital sa anak ko. Maraming salamat. Simula noon ikaw nag-aalaga sa mga anak ko dahil nandito ako sa malayo. Darating din yung araw na makabawi din kami sa'yo. And then, sa mga kaklase ng kapatid, sa mga klase ng anak ko na shout out kay Lizelle Banhao at kay Jade. Maraming salamat dahil nagsacrifice ni kayo magbantay kay Mary Jane sa hospital. Tunay kayong mga kaibigan. At salamat din sa mga pagdala nyo ng mga foods, mga prutas para sa kanya. Thank you, thank you. And then sa kapatid ko rin na si Jewelyn, thank you din dahil nung time na lalabas na nung naka 6 days yung anak ko sa hospital, umabot ng 80,000 yung bills namin. Tapos nung time na lalabas na ng hospital, wala pa kaming perang pambayad ay malaki yung bills. So ayun, naghanap ng paraan yung kapatid ko, si Julian, para matulungan kami na kasi dapat lalabas na yung after ng 6 days, pero hindi, nung time na i-discharge niya, hindi pa makalabas dahil nga kulang yung pera namin, hindi makalabas ng hospital. Ngayon, tinulan ako na pwede ko makapaghanap ng pera kahit may interest para lang makalabas. Nakahanap sa ng 10,000 kasi kulang namin 26,000 eh. And then, ayun, gumawa siya ng paraan, nakahanap naman siya ng 10,000. Tapos, yung kaibigan kong si Alan Lee, thank you so much for your help. You always there for me and my daughters. Every time we need your help for our financial problem. Thank you. Napakabuti niya. We are friends since 2015. Ilang years na kami magkaibigan. Kapag mayroon akong financial problem, nandyan siya palagi. Nalalapitan ko. Napakabait niya. Kahit minsan mga anak ko tumatawag sa kanya, hindi ko nga alam eh. Tumatawag sa kanya kapag mayroong mga bayaran sa school or kailangang mga bibilihin, tumatawag sa kanya, pinapadalhan niya. Kaya ang dami na namin utang sa kanya. At saka pati utang na loob, marami na kami utang na loob sa kanya kasi siyang taong hindi talaga tumatagi kapag kailangan namin ng tulong. He's always there for us. Thank you so much. I appreciate it. Naramdam ko na paano niya kami i-care. Thank you, Alan, for treating my twin daughters as your own children. And I always promise that one day, me and my twin daughters will take care of you too. How you care for us. And then, kay Ate Nora, kay Ate Ann, maraming salamat po sa inyong tulong na pinadala. Dahil nung time na mga nakarang araw, hindi ko alam, ang dami ko na kasing chinat na manghiram ako ng pera dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para pambili ng gamot ng mga anak ko. Wala na ako malapitan, kahit mga kamag-anak ko wala na. So, pinabaya ko kay Lord, sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala. Alam kong i-provide mo yung needs namin. Yun, bigyan ko naisip, naalala si ate Nora. Ayan, isang chat ko lang kay ate, hindi siya nagdalawang isip na tumulong. Kahit hindi ko sila kamag-anak, nagulat ako sa binigay ni ate na tulong, napakalaking halaga. Sa kulang 18K sa peso. Maraming salamat talaga ate and kuya, pati kay Tiffany. Thank you. Lagi ko po ipag-pray na bigyan pa kayo ng mabang buhay and more blessings para sa inyo at saka sa business po ninyo.
Sila si ate Nora at si kuya, wala pa ako masabi. Dahil nung nasa Taiwan ako, napakabait nila dahil dati nagtatrabaho ako sa factory. Nagpa-part-time ako sa kanila pag wala akong pasok sa factory. Pag day off ko, doon ako sa kanila. Tsaka pag birthday ko, doon ako nag-celebrate ng birthday sa kanila. Yun, pag naalala ko yung mga happy moment na nandyan ako sa UT, hindi ko talaga makalimutan yung lahat ng ano. Tapos hindi ako nawala ng pera noon, nung nandun ako sa Taiwan. Eh, lagi ako nagpa-part-time. Sana makabalik ako dyan. At gusto ko pong pumunta dyan sa inyo para mapagpasalamat po personally sa big amount na binigay ninyo para sa tulong sa aking mga anak. And kay Ate Ann, thank you din Ate Ann sa pinadala mong financial help para sa mga anak ko. Hindi ka rin nagdalawang isip na tumulong. Isang chat ko lang, sabi ka kaagad ng Gcash number kung kanino ipadala. Ito si Ate Ann, napakabait nito, wala rin ako masabi. Kasi dati nasa Taiwan din ako, nagtitinda ako ng mga lunch bag, kinukuha ko sa kanila. May commission ako bawat benta ko. Napakabait ni Ate Ann at saka ni Ate Nora. Namimiss ko na po kayo. Sana madala ko kayo dyan pagbalik ko ng Taiwan. Maraming salamat po talaga. At ipagpipray ko po lagi na bigyan pa po kayo ni Lord ng mahabang buhay at saka more blessings po sa inyong mga business. Thank you so much talaga. At saka sa classmate ko din si Erna Ulano Tupas, thank you mate sa help mo dahil tinulungan mo kami na maka-discount kay Dr. Alex kasi friend niya si Dr. Alex sa Doctor's Hospital. Maraming salamat. And kay Elsor Odocado, thank you din sa help mo dahil tinulungan mo kami lakarin yung PhilHealth ng anak ko na nagkaroon kami ng discount na malaki-laki din, 25 yung nabawas sa bills dahil sa tulong mo na malakarin yung PhilHealth kahit umuulan. Sinugod mo yung PhilHealth para matulungan lang kami. Thank you so much, I appreciate it. Tsaka kay Ma'am Jinsai TV, kay sa vlog, kay Relby Vlog, thank you so much dahil nagbigay din kayo ng tulong noon kay Mary Joy, pero ngayon nagbigay na naman kayo ulit ngayon ng tulong para sa anak ko si Mary Jane. Maraming salamat dahil hindi niyo ko pinapabayaan. And then sa kaibigan kong hindi ko siya totally kilala, friend ko lang siya sa Facebook, kay Faith, na dito rin siya sa Hong Kong. Hindi siya nagatubiling tumulong, nagpadala siya ng 1,000 sa Gcash ng anak ko. Maraming salamat, i-bless ka pa ni Lord. Kay Arnold Apatad, thank you sa binigay mong tulong at saka sa mga kapatid mo. Maraming salamat sa inyo sa binigay yung tulong sa anak ko. At saka sa relatives ko, kila Bayeng Ulano, at saka sa mga kapatid niya, si Dennis Ulano, at saka sa ibang pang kapatid, maraming salamat sa 4,000 na binigay ninyo para sa anak ko, sa tulong ninyo. At saka sa pinsan kong si Johnny Bellador, thank you ka sa tulong na binigay mo. Sino pa pa yung hindi ko nabanggit. So sa lahat-lahat po ng tumulong talaga, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana bigyan pa kayo ni Lord ng mahabang buhay at siksik, liglig at umaapaw pa mga blessings sa mga kabutihan po ninyo. Thank you so much. Panoorin niyo po ang susunod na video is yung aking anak na si Mary Jane. Pasalamatin po sa inyo. So, hello po. Hello sa inyong lahat. Ako nga po pala si Mary Jane Faberia Apatad, anak ni Jenasal Faberia Apatad, o mas kilalang Fabs Jan Vlog. I made these videos po is para magpasalamat sa mga taong tumulong at nagbigay tulong po para sa hospital bill at operasyon ko. And it was never been
expected na ma-operahan ako for appendix. Kasi, nung hospital po ako is dahil lang yun sa LBM, taas ng lagnat, pagsusuka. And hindi ko po ina-expect na ma-operahan ako for appendix, pero nararamdaman ko na siya ng isa. And hindi ko naman siya sinabi. But still thankful kay God na binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Binigyan ako ng strength life. And gusto kong pasalamatan una-una si God kasi binigyan niya po ako ng pangalawang pagkakataon. At pangalawa, I just want to say thank you to my mom na grabe ang pagsakripisyo. Kahit grabe na po yung problema namin, hindi niya ako pinabayaan. Na kahit patong-patong na yung problema, financially problem, kung ano-anong problema, hindi niya po ako pinabayaan. Thank you, Ma. And sorry. I love you so much at ingat ka po palagi. Hindi ko man po may papangako kung ano man ang buhay na meron ako or ano man ang buhay na may babago ko. Pero I still do my best for you. I love you so much, Ma. And gusto ko rin mong pasalamatan si Alin Lee. Alin Lee, siya po yung naging parang pangalawang ama sa amin. Dahil isang tawag lang, nandyan agad. Thank you so much sa tulong na lagi mong binibigay. Kahit hindi mo kami kadugo. Sobrang thank you po. Pagpalain ka po panawalan ng Panginoon. Sana napapanood mo tong vlog na to. And I know na hindi mo maintindihan to dahil Tagalog to. And gusto ko rin pong pasalamatan yung mga taong nagbigay tulong. Like kay Miss Jensai TV. Hello, ma'am. Sobrang thank you po sa binigay mo. Laking tulong po. Maraming salamat po. And also kay Ma'am Sav Vlog. Kay Ma'am Real B Vlog. Guys, isubscribe nyo po sila. Maraming salamat po sa tulong nyo, mga ma'am. And also to my Uncle Arnold Dapatad. Tito, sobrang thank you po. And kay Miss Faith. I guess taga Taiwan to eh. Sobrang thank you po kasi kahit ang layo mong nagbigay ka pa rin po. And kay Ate Baying Ulano and sa mga kapatid niya na nagpaabot ng tulong. Sobrang thank you po talaga. Thank you sa inyo. And kay Miss Nora and Miss Andrea na nasa Taiwan din ho. Sobrang thank you po sa tulong na ibinigay niyo. Siguro kung wala ho kayo, hindi ako makakalabas sa ospital o hindi ako ma-opera. Sobrang thank you po. Pagpalain pa po kayo nawa ng Diyos. And I want to thank also my aunt Annabel Faberia Candelario. Touchdown po siya at tumulong sa lahat-lahat. At hindi niya po ako pinabayaan sa ospital. Thank you na sobra, tita. And kay Tita Joelyn Faberia, thank you sa gamot. Pinadala mong pera para sa gamot ko. Sobrang thank you po. And kay Tito Johnny Bailador, thank you po sa binigay niyo. Sobrang na-appreciate ko po lahat. At sana pagpalain pa po kayo nawa ng Diyos. Mag-iingat po kayo palagi. Mahal na mahal